Hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Dato Adlaw. Diniployan namin ng maraming police personnel doon sa area para ma-contain, ma-isolate saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve. Tatay! Yun, kinumpirma ng PNP na todo bantay ngayon ang kapulisan sa pugad ni Dato Adlaw o Dato Araw dahil pag lumabas na ang arrest warrant laban sa kanila, lahat na nasa pugad ay huhulihin. Samahan niyo ako, tatalakayin natin ito. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay? So, yun kinumpirma ng PNP na hinihintay na lamang ang paglabas sa mga arrest warrant laban nitong si Bai Alordis alias Reyna nila ng Encantadia at ni Dato Araw, no? Hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Dato Adlaw. Diniployan namin ng maraming police personnel doon sa area para ma-contain, ma-isolate saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve. Tatay! So, di po ba sa live niya, noong naka-live pa itong si Reyna nila, Reyna Bai Lourdes, sabi niya, dapat siya umano ang huhulihin. Ako ang damputin nyo dahil ako ang nagpirma po para padlakan ang lahat ng establishment kaya in 72 hours. Magpadlak na kayo! Magpadlak na kayo! Dinampot nyo ang aking... Oh, yun. Pero, noong naka-live pa sila, di na sila naka-live ngayon dahil naputulan ng kuryente at tubig. Kung maalala ninyo, lumitaw itong kultong ito dyan sa Surigao City, mga kapatid, at mga mahigit 40 miyembro galing sa iba't ibang lugar na may promise daw may sahod na 18 to 40,000. At nag-viral sila noong sinasarado nila ang mga establishmento. At may kapangyarihan sila galing mismo sa Encantadia. Ang ilang kalaban, ang balaod na. Balaod sa hangin, tubig, lupa o kalayo nga naa nato individual. Oh, yun. Hangin, lupa, apoy. Yun daw ang kanilang kapangyarihan. Parang tamaan talaga sila nitong Encantadia, no, na palabas itong grupo na ito. So, todo bantay ang PNP at may inilabas na video ang PNP doon sa likurang bahin kung saan dagat pala yung likurang bahin sa pugad ni Dato Araw at kuhang-kuha pa dito ang
sigaw ni Raina nila. Ito ang likurang bahagi na binantayan din ng PNP. Video ito galing sa PNP mismo na nakabantay, no? So, tudumantay talaga sila habang hinintay ang paglabas sa warrant of arrest. Sa press conference, siniguro din ng PNP, ng hipi sa Surigao City na si Police Colonel Lucban, Police Colonel Attorney Mariano Lucban, na nasa pugad pa si Reyna Nela at Dato Araw. Si Dato Adlaw sa kasi Bae Infante, still na dyan sa compound nila sa Purok 5 Barangay Sabang, Surigao City. So, kana na mga kanila, sinabi ko na sa inyo kanina, the multiple complaints had already been filed before the prosecutor office. So, wala kong katungod na mandaran ang prosecutor nato na i-resolve nila as soon as possible kana na preliminary investigation about dun sa mga criminal complaints na na-file. But once na ma-resolve na nila yan at Dahil kahit dito, mandaming mga nagkomento, ang tagal ba? Ang tagal ba na mahuli yan? Ang tagal daw umano lumabas. Ito paliwanag sa hipi ng Surigao. file na an information dun sa korte, once na may probable cause, I'm sure na ang musunod niya na mugawas is ang mga warrant of arrest against dun sa mga napailan dun sa complaints. And kana na mga tag-ingon nila, nganong dili pa na i-read, kana na compound, mga kapatid, you are going beyond the rules of law. I am not dili ako yung anak kapareho na officer na diktahan mo, na sabihon mo sa ako na i-read ka na compound without any legal basis. Dili ako yung anak ka-reckless. So, you wait because we are not sleeping sa trabaho namo bilang police officer. Tanan diri na tagbuhat namo is in accordance with the rules of law because dili namo gusto makitaan ng technicalities, especially pag-abot sa mga legal action. Thank you. Additional kay Chief of Police. Police Colonel Warren Dablo. Upon assessing the area, na-confirm po sa mga nag-surrender sa ato, dagan, minors, mga babae na magpamilya na nadito sa compound. So, we are planning na in case na we will implement the warrants, what shall we do? Na walay madamay. So, priority na mo ang kapakanan sa mga minor o kababaihan. Sa ato ang mga katong nag-ingon nga nung dili na lusubon, sama sa gingon sa atong Chief of Police, we follow the rule of law. Kung kami abot din ng sulungon, mura na po sila. Mura na po sila na dili nagakuhan sa balaod. So, we will abide by the due process sa kuhan. Nakasala sila, pa-experience sila. So, umabot ang panahon na ito, matagaan makuha sa laugwaran. So, gi-assure lang na ako sa katauhan sa Surigao City na this incident will never happen again. Ang ilang compound na contain, since the incident, contained na ang area. That's why nagkaroon na lang nag-surrender ang ikuha sa katauhan because moving in and moving out sa area is being monitored 24 hours. Lahat ng activities sa ilang area monitored. That's why na-sensationalize lang sa social media. Actually, after the incident, wala na may naitabo because they are. Ito ang last day na live ni Dato Araw
na nanawagan siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ania si Dato Adlaw nagalive tungod sa mga discrimination nga ang pulis nagdakop sa among kauban nga diin wala kini insakto nga legality, walay warrant of arrest, no? So Nawala daw ang so, live. ania kami nag-live karon, mahal na Pangulo, nga ang hinungdan ni ani tungod kay wala sila mo subay sa legality. Ang dahilan kung bakit isinarado nila dahil ayon itong si Dato Araw, di daw sumunod ang mga tao sa legality, yung sariling batas nila. Wa sila mo comply sa prior and informed consent sa rightful owner sa ancestral land. Mao nga hitabo ang mga pamadlak nga karon nga ilaming gisirkuluhan dire ang mga pulis nga wala sila rights. So kinumpirma talaga ni Dato Araw dito na napalibutan na sila sa PNP, no? Ang kanilang pugad. No? Wala sila rights, illegal intervention sila kay assisting run any branches of civil government. Nga Yun ang giniit niya na walang authority ang PNP dahil sila mismo ang gobyerno. among gi-implement Lakas na ano. ang balaod since time immemorial. Republic Act 371, Ipralo of 1997, Divine Customary Law, na under sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para sa kalinaw o panaghiusa. Usa na nawagan ako sa mahal na Pangulo nga hinaot punta nga makaabot kini kanimo nining taknaa. Akala ko ba na walang authority kahit ang presidente, no? Pero dito, tumatawag na siya, nanawagan siya sa presidente na dapat daw makarating sa kay Pangulong Bongbong Marcos. At nauna natin tinatalakay, mga kapatid, akala ko kasi nang nakita ko ito, kasama nilang grupo, ibang grupo pala. Pinakabilin-bilinan ng ating mga lolo, ng mga lola, ng engkantado, at ng lahat ng ating mga tinatawag na Enchanted Kingdom. So walang pagkakaiba, kahit ibang grupo, ito din siya ay nagpakilalang queen. Pero di pala sila kasama. Ito'y Queen Helen III Abdurrahman, no? Pinaghalo-halo niya yung Encantadia, yung Diyos ng mga Kristiyano, yung Diyos ng mga Muslim. O halo-halo na. At sila din ang umangkin na may-ari, di lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ilista ninyo. Kasi sisingilin ko rin ang Armed Forces ng Pilipinas sa pagpatay sa tunay na bantay ng kalikasan. Mali po yan. DILG, mali po yan. Maling-mali dahil hindi kayo sumunod sa utos ni Queen. Yun. Maling-mali ang DILG, maling-mali daw umano ang Armed Forces dahil di sinunod itong si Queen Helen III Abdurrahman. Kayo ba ang masunod? O ako? Now, subukan niyo pa dahil tapos na ang palugit ko. Dito ko siguraduhin sa inyo lahat, walang eleksyon dahil wala kayong authority na magpa-eleksyon. Nako, malapit na ang eleksyon May 2025 pero diniklara niya walang eleksyon daw maganap. Di ba tinapos ko na yan? Tinapos na pala ang eleksyon. So, paano ngayon? Paano na si Pastor Apollo Kibuloy? Tumakbo siyang senador. Pagkatapos wala daw eleksyon, sabi nitong nagpakilalang Queen. Queen Helen III. Hindi kayo naniwala. Kaya lahat ng Commissioner of Election, lahat ng militar, lahat ng politika na umupo ng illegal mula nung nag-eleksyon kayo,
after kay Gloria. Matagal na pala. Nagiging illegal ang lahat na umupo pagkatapos ni Pangulong Gloria pa. Ha? So, ibig sabihin, sa deklarasyon niya na lahat ng mga politiko ngayong umupo, illegal daw. Tapos, lahat kayo mananagot sa timbangan ng mahal na ina. Ngayon, tawa pa kayo. Go ba? Nako, delikado. Sa mga tumatawa, ha? Delikado na. Sila may kaugnayan din sa Encantadia daw. By all means, laugh at the top of your voice. Kasi, itong mukha na ito na pinatay ninyo sa testamento, kukunin ko rin kayo. Lahat na nag-package, lahat na gumawa. Iwan ko kung alin ang nauna. Ito bang kay Queen Helen Abdurrajak? Kayo. Alam niyo na ba itong grupong ito? Alin kayo nauna? Itong kay Queen Helen Abdurrajak o itong kay Dato Araw? Kahit hindi sila kapariho ng grupo, pero may pagkahalintulan sila dahil tumatawag sila ng lakas tama talaga sa palabas ng Encantadia, no? Sa Encantadia. Okay. Ng presentasyon na representasyon, misrepresentasyon. Kunin ko kayo. Sabi ni tao lang, matagal na pala itong si Queen Helen. Pero di pala ito, akala ko kasama sila ni Dato Araw. Di pala sila kasama. Dahil, divine justice. Divino gobyerno. Ayaw nyo, militar, sumunod sa akin. Ayaw ninyo, sumunod sa commanding-in-chief. Akala nyo, biro yung ginagawa. Yon, nagdeklara na siya, ha? Siya ang commanding-in-chief daw. Hindi. Ang dali naman magdeklara, ano? Kung sasabihin natin, ako ang may-ari sa Pilipinas. Palag kayo. Pero, ang problema, paano mapatunayan na ikaw talaga ang may-ari sa Pilipinas? Okay. Dokumentado, silyado, at iyan ang paglagay ko sa inyo sa pinakailalim na kulungan. Nako, delikado, ikukulong niya umano. Huwag kayong tatawa daw. Ng impyerno. Sa impyerno pala. Ang batas ng divino gobyerno ang mananaig. Ang batas ng soberenya ang mananaig. Maraming salamat. Ayaw nyo pa rin makinig. Nasa inyo. Malapit na. Kung saan, isa-isahin na ang nakatadhanang kalaban. Nakatadhana kayo para salungatin ka ako. Pero pumayag kasi kayo para luklukan kayo ni si Roy. Kaya maliit o malaki, maghanda ang bawat isa. Ay, ang dami nang nagsilitawan ngayon. Hindi lang iba't ibang mga siktang pirated, pati ng iba't ibang mga kulto sa ating palibot ngayon. Ang dami. Totoo na ang nakasulat sa Biblia ay natupad talaga sa ating panahon ngayon. Yung magsilitawan, lalo na yung maniniwala kahit sa sarili nilang kasinungalingan, di ba? Okay. Parusa. Yan ang tinatawag ko sa inyo. Ang mata na triangulo na kinuha ng kabal, sinira ng Illuminati, sinira ng ISIS, magsisisi kayo. Di ba nabaliktad ko na lahat? Kabal, Illuminati, 999, ay 666, Ay, baliktad talaga. Ang 666 nagiging 999. lahat kayo, no? Or papo, o papro, lahat yan, binaliktad ko. Binabaliktad ko ang pinakatinae ng konspirasiya. Maraming salamat. Kasi ngayon nakikita ninyo, dahil freedom na. Bukas, ilang araw na lang, ang nakatakda. Basahin ninyo ang istorya ng Pilipinas. Bawat Hulyo 3, Hulyo 4 sa ibang bayan, dahil delay, nauuna sila, yan titingnan ninyo, may nangyayari. Yan ang tinatawag natin, kalagitnaan
ng panahon. July, Hulyo. Kaya sa address, marami na naman kayong angal. Yung mga umaangal, disgrasya. Nako, Ang nag-aantay walang ng pagkakaiba talaga ito sa grupo din ni Dato Araw, di po ba? Na ang aangal, disgrasya. Ganon din itong grupong ito. No? Na nagpakilalang Queen Helen III Abdurrajak. Matagal na pala ito. At meron silang mga parang private army. Ito, Ito na tayo mga kasama. Andito na kami sa Camp Tugal. Ito na yung part 8 po natin ng video. So dumating na yung mahal na arena po natin. So andito yung mga armed forces po natin, Royal Armed Forces. So ready na rin po sila lahat. So andito sila. So kung makikita po ninyo mga kasama. So yung kabila, makita nyo, yun ang makita nyo, yung may mga dalang itak, grupo yan ni Dato Adlaw, no? Dato Araw. At ito namang naka-uniform, yun daw ang Royal Soldiers ni Queen Helen. ang araw ngayon hindi na umiinit, no? So andito na yung camp natin. So andun na yung mahal na reyna natin. Andyan siya. Andun siya. So andito si mahal na reyna po natin. So ito lahat yung mga kasama natin sa Camp Tugal. Pero iba ang kaniya dahil maliban na parang mahilig din sila sa Encantadia, no? Sari-sari na ito. Diyos ng mga Kristiyano, Diyos ng mga Muslim, si Allah, yun, kinikilala nila, pati na yung mga Encantada. So, halo-halo talaga para sa grupong ito. At dami naman na nadala nila. Tulad sa grupo ni Dato Araw, no? Pero todo bantay ngayon ang PNP para di sila basta-basta makalabas, no? At ito ang video sa likurang bahagi ng kanilang kampo ni Dato Araw. Binibidyohan ito ng PNP. Marinig ninyo ang busis dito ni Reyna daw Bai Lourdes. So abangan natin yung paglabas na sa warrant of arrest dahil ayon sa hepe na ang lahat na nasa loob mismo, lahat na nasa loob ng naturang grupo sa kanilang kampo, abay, siguradong mahuhuli yon. Hinihintay na lang daw ng mga otoridad para tuluyan ng maibigay ang warrant of arrest kina Dato Adlaw. Diniplayan namin ng maraming police personnel doon sa area para ma-contain, ma-isolate saka hindi siya makapanakit ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nasama na doon sa complaint. So basically, paglabas no ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi serve. Tatay! So, abangan natin, no? Ang paglabas sa warrant of arrest sa kampo sa mga miyembro na hindi pa sumuko sa kapulisan na nanatili sa kampo ni Dato Adlaw. Kaya mga kapatid, huwag agad-agad maniniwala, no? Dahil dami talaga na daya
sa maling paniniwala. Kung ibalik natin ang panawagan ni Police Colonel Attorney Mariano Locban, sabi niya, Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung scam ba yung activity. Iti-take advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao. yon. Kaya dapat mag-ingat. Huwag agad-agad, basta-basta maniniwala. Dahil ang daming nadaya, pati na sa iba't ibang mga relihiyon ngayon na tatag ng tao. Ilang milyon ang kaanib ni Pastor Apollo Kibuloy na napaniwala nila na si Pastor Apollo Kibuloy ay appointed son of God. Di po ba? Ilang milyon ang napaniwala sa grupo ni Felix Manalo. Na napaniwala na si Felix Manalo ay anghel. Anghel. Ang ating Panginoon Jesucristo ay tao. So, daming napaniwala niyan. Ilan ang napaniwala, lalo na sa grupo ng Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite. Daming napaniwala sa Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite, di ba ma? Kaya, umanib sila sa iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga sikta, kahit tatag ng tao. Bakit? Dahil po sa maling akala. Nauna nating sinabi na ang kasinungalingan, talaga pag ito'y paulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kaya mag-ingat mga kapatid at inaniyahan namin kayo na kung may katanungan kayo kaugnay sa ating pananampalataya, no? Pasok kayo sa ating punto por punto. Magtanong kayo, no? Kung To make his message known is our responsibility. So here